Okay, simulan na natin to. Ang pagtatalakay natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na sikat na sikat. Isang kwento na grabe, punong-puno ng drama, selosan at isang sikreto na babago sa lahat. Teka, isipin mo nga, ikaw yung paboritong anak, tapos dahil lang doon, galit na galit sa'yo yung mga kapatid mo. At hindi lang basta galit ha, gumawa sila ng isang bagay na sobrang sama. Yan mismo yung nasa puso ng kwento natin ngayon. So, magsisimula tayo sa pinaka-dramatikong parte. May isang ama, si Jacob, at ipinakita sa kanya ang isang bagay na nakakakilabot. Isang bagay na natagpuan daw sa parang... Yan yung mga salitang lumabas sa bibig ni Jacob. Punong-puno ng sakit. Sobrang bigat, 'di ba? Para sa kanya, wala na, patay na yung pinakamamahal niyang anak na si Jose. Isang napakatinding trahedya. Ayan, dito na nagiging interesting ang lahat. Baka naman kasi may ibang kwento sa likod ng madugong balabal na yan. Halika, balikan natin kung paano ba talaga nagsimula ang lahat para malaman natin yung totoo. So para maintindihan natin yung buong gulo, kailangan muna nating kilalanin yung pamilya. Lalo na yung bida sa istoryang ito, si Jose, kasi isa siyang napaka-espesyal na anak at dito talaga nag-ugat ang lahat ng problema. Okay, tingnan natin to. Dito pa lang kitang-kita na kung bakit may tensyon sa pamilya, di ba? Sa isang banda, andyan si Jose, yung golden child, tapos sa kabila naman yung mga kuya niya na nakakaramdam na ng matinding inggit. Dagdag mo pa na isinusumbong ni Jose yung mga kalokohan nila, kaya ayun, lalo silang nagiinit sa kanya. At itong balabal na to, nako, hindi lang to basta damit, isa itong simbolo. Bawat beses na nakikita nilang suot to ni Jose, para silang sinasampal ng katotohanan na si Jose ang paborito. Araw-araw na paalala na hindi sila yung espesyal. At yung ganyang klase ng selos, kapag lumaki, nagiging purong galit. Kung akala niyong matindi na yung selosan, well, mas lumala pa. Pero hindi dahil sa ginawa ni Jose, kundi dahil sa mga panaginip niya. 2 panaginip na talagang nagpasabog sa galit ng mga kapatid niya. Imaginein mo, kinuwento niya to sa kanila. Parang ang dating sa kanila, hoy mga kuya, balang araw, luluhod kayong lahat sa akin. Siyempre, para sa mga kapatid niyang punong-puno na ng inggit, parang ang yabang ng dating, di ba? At hindi pa siya tapos doon. May part 2 pa yung panaginip niya. This time, hindi na lang yung mga kapatid niya, kundi pati raw yung mga magulang nila yuyukod sa kanya. Para sa mga kuya niya, ito na yun. Ito na yung pruweba na may plano si Jose na maghari-harian sa kanilang lahat. Ayan na! Sumabog na sila sa galit. Hindi na to simpleng selos May kasama ng takot at galit. Para sa kanila, yung mga panaginip ni Jose ay isang direktang banta sa kanila. Ngayon, papunta na tayo sa pinakamadilim na parte ng kwento. Inutusan ng tatay nila si Jose na hanapin yung mga kapatid niya. Ang hindi alam ni Jose, dire-diretso na pala siya sa isang patibong. Grabe, mahigit 65 miles. Ang layo nun. Naglakad siya ng ganung kalayo para lang kumustahin sila. Dala-dala niya yung pagmamahal para sa kanila. Pero ang isinalubong sa kanya, hindi pagmamahal, kundi purong-purong galit. Tingnan niyo yung mga nangyari, sunod-sunod. Una, tinatawanan at inasar muna nila siya. Tapos, bigla na lang siyang sunugaban at hinubaran ng balabal, yung mismong simbolo ng pagmamahal ng tatay nila. Pangatlo, walang awa siyang hinagis sa isang balon. At kahit nagmamakaawa siya, binaliwalaan nila. At panghuli, ipinagbili nila siya. Parang isang bagay lang. Ganun katindi yung nagawa ng galit at inggit nila. So, pagkatapos nilang gawin yung napakasamang bagay na yon, kailangan nilang pagtakpan. Kailangan nilang gumawa ng isang malaking kasinungalingan para maitago yung krimen nila sa tatay nila. Grabe yung plano nila, di ba? Napakatuso at napakalamig. Ginamit pa nila yung mismong balabal, yung simbolo ng pagmamahal ng tatay nila, para durugin yung puso niya at para pagtakpan yung kasalanan nila. At dito na tayo bumabalik sa simula. Naniwala si Jacob sa kasinungalingan nila. Buong-buo niyang pinaniwalaan na patay na ang paborito niyang anak at yung sakit na naramdaman niya, walang katapusan. Habang yung mga anak niya na may kagagawa ng lahat, tahimik lang nanonood. Sa isip ng mga kapatid niya, tapos na ang problema. Naibenta na nila si Jose. Wala na siya. Pero yung tanong ay nananatili. Yung mga panaginip ba niya na posibleng may mas malalim na kahulugan? Mapipigilan ba yon ng galit at pagkakanulo ng kao?
Yan ang isang magandang pag-isipan.